Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kamag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Okay guys, bargain. Balik tayong bargain. At ito yung battle ni Ronan. Debut battle ni Ronan at yung magiging kalaban niya or naging kalaban niya dito sa bargain is si Mason, which is first time ko siyang ma-review. Pero bago tayo magtungo sa battle na to, tang inang battle ang naganap kagabi. Gusto ko lang i-share muna sa inyo. So yung mga nakapunta ng Vuelta Balentong 12, 'di ba? Sa mga nakapunta ng Vuelta Balentong, alam nyo kung gaano kalakas yung event na yon. Alam nyo kung gaano karami yung tao, tang inang yan. Ang daming tao nun, grabe. Speechless, nagulat talaga kami. Pagpasok namin, puta, andun na yung tao mismo dun sa pinakadulo, sa pinaka-entrance. Akala ko mga bumibili lang ng mga merch. Putang ina, pagdating yun na yun. So sumiksik na lang talaga kami. Tsaka sa sobrang daming tao, sobrang init. Grabe, pawis na pawis kami. Diba? Pero grabe yung event, especially GL. Grabe yung laban ni GL kagabi. Laban niya kay Husky, laban niya kay Raffian. Konting background lang talaga sa naging konting spoiler, no? Hindi ko na babanggitin yung yung ibang battles, yung mga sige. Para bala ko sanang wag nang banggitin or wag na kayo i-spoil pero eto, spoil ko na kayo ng konti. Unang naging battle kagabi, syempre yung Jonas Cruz. So, abangan nyo rin yung Jonas Cruz kasi kakaibang Jonas yung nag-perform that kapon. Kasi sumabay siya sa mga multis ni Cruz, 'di ba? Alam niyo naman kung paano magsulat si Cruz, 'di ba? Multis talaga. And ayun, round 1 ni Jonas. Tangina, grabe ang mga multis niya. Pero syempre, Jonas 'yan, may halo pa rin na comedy. Pero ayun, naging one-sided naman yung battle. Sumabay rin naman si Cruz sa mga comedy at entertainment na dala ni Jonas, pero Jonas pa rin 'yon. Pangalawang battle, GL Husky. So nagulat kami lahat doon kasi hindi, syempre nasa poster yung ina-anticipate namin, pero biglang tinawag sila GL at Husky. Given na solido yung magiging performance ni GL, pero yung performance ni Husky, dun kayo bibilib kasi sa tagal ng bumabattle ulit ni Husky after niya sa Isabuhay. Before siya mag-Isabuhay, alam natin yung estilo ni Husky na more on comedy. Nung nag-Isabuhay siya, nagpalit siya ng estilo more on technicals 'di ba? Tapos after noon, nagmi-mix na siya ng estilo, 'di ba? Pero nung laban niya kay GL, tangina, gusto kong bigyan ng big props si Husky. Ang ganda ng pinakita niya doon. Actually, yung round 1 dikit yun Sobrang lakas ni GL kagabi sa battle nila ni Husky, pero sobrang lakas din ni Husky doon. Actually, dumikit siya na pwede mong sa preference ng manonood, pwede niyang ibigay kay Husky or pwede niyang either way talaga yung round 1. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, malakas pa rin naman, pero makikita mo na yung overpower talaga ni GL So ayun,
GL. And then champ versus champ na ata yung next, or MP3. Hindi. Alam ko ano eh. Ano ba next? Hindi ko alam kung hindi ko di ko na matandaan kung Invictus Pistol ba muna or ano eh, or J-Black ata. J-Black Slack 1 ata eh. I don't know, pero ayun, hindi ko na lang susunod-sunurin. J-Black Slack 1. Ayun, gaya ng ni-review ko, gaya ng in-upload ko dito sa channel natin na prediction. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Kapag ang kalaban ni Slack 1 is mga kampiyon, always ready yan. And ayun, as expected, ang ganda ng pinakitang performance ni Slack 1 that time. Tapos si J-Black naman, may choke siya sa round 3. Ayun, may choke siya sa round 3. Pinutol na niya yung round niya. Yun. So, yun. Slack 1. And then, J-Black, MP3, M-Zite, or ano muna ata yun, or hindi, Invictus Pistol pala muna. So, mali ako ng prediction doon kasi sabi ko sa review ko or sa prediction ko sa poster, sabi ko baka I'll go with pistol kasi yun nga, alam niya naman yung alam niya naman yung kalidad ng isang pistol di ba? Pero hindi yun yung ine-expect kong pistol, or hindi yun yung ine-expect naming lahat na nandun. 'Di ba? Hindi yun yung ine-expect naming pistol. Parang parang may mali sa performance ni pistol that time. So hindi yun yung ine-expect namin. In other words, mahina yung handa, yung obra ni pistol nung time na yon. Si Invictus, ayun, as usual, Invictus, yung 1 and 2 tabla pa yon para sa akin. Tapos round 3 doon na dinikdik ni Invictus si pistol, kaya ayun, Invictus yon. Tapos ayun, yung MP3 versus M-Zite, labanan ng dalawang maraming haters, 'di ba? Pero yun din yung ginawa nilang angulo sa isa't isa. So syempre si M-Zite, yun nga, maraming haters ng mga nakaraan. Tapos ngayon nalipat daw kay MP3. So yun lang naman. Pero nagkaroon ng choke si MP3 eh. Hindi ko na matandaan kung anong round. Basta nagkaroon siya ng choke. Tapos ayun. Maganda rin yung naging baon ni M-Zite noon. M-Zite, 'no? M-Zite 'yun. Tapos ano na? Ayun na, yung GL Raffian. Ay, putang ina. Grabe yung GL Raffian, guys. Alam natin yung kalidad ng isang Raffian, tama? Malakas si Raffian. Alam nyo kung gaano siya kabigat pumunto, magsulat, punchline, bars. Alam natin eh. Pero sa laban niya kay GL, men, makikita mo yung agwat. Sobrang layo ng agwat ni GL sa sulat ni Raffian. In other words, pinagmukhang bata or minama ni GL si Raffian nung time na yon, kagabi. Inang yan. Yun lang yung masasabi ko. Abangan nyo yon, pero all the way GL yon. Malakas yung baon ni Raffian, guys. Malakas yon. Kung iba siguro yung kalaban niya, tangina all the way Raffian yun. Pero hindi. Sa sobrang lakas ng pinakitang performance, sa sobrang lakas ng pinakitang sulat ni GL, nagmukhang mahina yung sulat ni Raffian. Abangan nyo yun. And then, Saint Ice, Katana. Hindi ito yung ina-expect kong Saint Ice kasi ang ina-expect kong Saint Ice yung mga bars niya, yung mga punto niya, yung impact ng punto niya, yun yung ine-expect ko. Pero wala na, dominate siya ni Katana doon. Ibang klase yung ako feeling ko nga hindi pa yun yung 100% na Katana eh. Mas malakas pa yung Katana na sa mga past battles niya. Feeling ko ganun. Pero abangan nyo pa rin yun. Maganda pa rin, especially round 3 ni Katana. Dumikdik talaga yun. Tapos Ban Lip Cram. Yung Ban Lip Cram sobrang hirap nun. Saktong-sakto sa main event. Sila yung naging main event. 6-1 yung boto in favor of Lip Cram. Pero sa sa preference ko, pwedeng 4-3 siya eh. Pwede siyang 4-3.
pwede siyang ban. To be honest guys, pwede siyang ban 4-3 in favor of ban, pwedeng ganon, or 4-3 in favor of Flipcram. Ganon siya kadikit para sa akin kasi ang naging labanan, punto versus angles. Yung mabibigat na punto ni Flipcram versus sa mga angles ni ban. Ganon yung naging laban eh. So, kung ako yung tatanungin, mabigat yung mga punto ni Lip. Mabigat siya as in, mabigat. Sabihin natin may isa, dalawa o tatlong mga punto si Flipcram na mabibigat. Si ban naman, ang dami niyang angles na tumatama. So, kung ikaw yung nanonood doon, sino yung papaboran mo? Yung mabigat na punto ba? Or yung maraming angles tumatama pero hindi ganun kabibigat? So, ganun eh. Ganun yung ganun yung thinking ko noon. Ganun yung way kung paano ko siya napanood. So, abangan nyo na lang. Pero, ayun, 6-1 in favor of Flipcram para maintindihan nyo rin yung sinasabi ko. Yun. Overall, ang gandang event nun. Yun yung sa tagal ko na or sa dami ko nang inaaten ng event ng Flip Top, ayun ata yung pinaka maraming tao. Mas marami pa sa Ahon eh. Or sabihin natin, the tent kasi yung Ahon 15, di ba? Mas malaking venue. Kaya hindi mo ramdam yung dami ng tao. Pero yung sa Metro tent, ang dami talagang tao. Grabe yung buwelta. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Yun lang. Konting spoiler lang para sa inyo. Sa mga nakapunta naman ng event kahapon, shoutout sa inyo. Sayang, hindi ko kayo nakita. Okay? Yun, proceed tayo. Ronan versus Mison. Konting background lang sa kahapon. So, yun, Ronan versus Mison. Si Ronan, tignan natin kung madadala niya yung aggressiveness niya from FRBL, Motus, papunta dito sa bargain na debut battle niya. Then si Mison naman, first time ko siya makapanood. Tignan natin kung anong klaseng battle MC si Mison. So, game! Game! Boss! Salamat sa pagtanggap mo ng lubos. Mula bara-bara, FRBL, aking napatos at ngayon sa bargain tumagos. Flip Top MC pakalaban. Good luck sa atin, Josh. Game! Ay, hindi ba to si Josh? Pangalang yung na-afford. Puta, nakaka-board. Sobrang square ng mukha mo. Para kang charger na walang cord. Siyempre, meron niyang rebat. Naka-adlib. Dapat hindi yung valid yung pangalang ni Josh. Napasanib. Pero kung kalaban ko'y mapanga, pues kalaban mo'y mapanganib. Estilo niya, akala ko kung sinong Josh yung tinutukoy niya. Sabi ko Josh, tapos Flip Top Battle MC. So, medyo naano ko doon. Tapos, sinabi niya na yung panga, si Josh pala yung sinasabi niya. So, medyo naslow ako doon. Josh kasi sabi niya eh. Invictus, pero yung boses, plastic. Pag sinimulan niya na lumetra, matik, pambatang mga jokes. Pag sinimulan niya lumetra, matik, mongoloid na gumagaya sa isa buhay champ. Haha, love trip. Ganyan ba pag square mo ka, gumagaya na lang kay Patrick? Yang square mo na mukha, sigurado na tiklo. Anong sa underground maraming ginto? Dapat dito sa tarantado na to uminto. Teka, pag nagsuot ka pala ng supel, para kang kandado sa pinto. Tingin mo sa ganyang mukha may babaeng titili? Pwede pa yung ngingiwi. Nung may kantahan at handaan sa inyo, mga bisita, elting umuuwi. Gumaganto yung tito mo, nilapit mo yan, songbok yung hinihingi. Kahit siguro sa basketball, hindi ka kinakampi ng pinsan mo at aport. Ikaw yung laging sinosort. Paano nung ikaw yung laging sinosort? Paano nung sinmigaw yung coach ng box out? Biglang lumabas ka ng court? Box out. Bobo! Eh di sigurado sa NBA may idol ka. Okay. Sino? Si Atitikompu kasi Milwaukee. Box! Ikaw, si Diyos at si Sak Maestro, yung hugis ng mukha nyo magkakasame. Pag nagdidikit-dikit kayo parang yung hinihila sa color game. O yung sinabi ko, hindi ba nice? Pag nagkaroon ka ng tagyawat dito, basta magmumukha kang dice. Nagsisimama mo, pinagbubuntis ka, syembot ng syembot nung 20 anyos. Nung nilabas ka sa pek-pek niyang lapad, mukha ka daw 4 kantos. Oras ng pagle-labor, yung paano bigyan niya may flavor. Nung kumalat na sa table, may dingdong tsaka Nestle Lemon. Pero wag kang mapipiko na sa kahong kita binatay. Sakto lang naman kasi sa kahon din kita ilalagay. Patay. Okay.
Umikot sa box, kahon, 'di ba? Umikot dun yung angulo ni Mison. Tapos epic lang talaga yung Josh. Inisip ko talaga kung sino si Josh na ayun, basta inisip ko kung sino yung Josh. Josh pala yun. So medyo na-slow ako doon. Sorry. Tapos ayun, umikot sa isang angulo si Mison dito. Medyo sa akin yun, hindi ganoon ka lakas yung impact nun. So sa tingin ko, hindi siya naging ganoon ka creative, hindi siya nakapag-isip ng better angle for Ronan. Sa tingin ko hindi enough yun para knowing Ronan, ilang beses ko na review to si Ronan, lalo na nung after niya mag-tournament, na-review ko siya, lumakas yung sulat niya. Yung sa tingin ko, yung ganong klaseng sulat ni Mison hindi enough para mapataob yung isang Ronan. Tinalo nga ni Ronan si Fortune 'Di ba? Na-review natin 'yon. And sa tingin ko, mas malakas dapat na sulat ang kailangan ni Mison para matalo ang isang Ronan. So ayan, pakinggan natin si Ronan dito. Walang balat kung sino ka man. Pinamay pa yung mukha kong square. Bobo ka par. Ikaw maitim ka na, ganyan ka pa, mukha kang 8 sa bilyar. Pero unang event pa sana may laban. Kaso, hinapos na sa time kahihintay. At ang pangako sa unang salang, C9 daw ibibigay. C9? Parang umitim naman. Konting paaraw pa to, liliyab na yan. C9, mali ata ng pinagandaan. Sabi mo nagpapares, binigay mo dinuguan. Ang kulit, no? Kasi mas pinagkakamalan ka pa na anino sa anino mo. Pagpatay ilaw sa kanila, malimit ka masagi sa inyo. Ba't kasi ganyan kakaitim? Nakakatakot na. Madalas daw tumahol yung aso nyo sa dilim. Kasi nandun ka. Kung ganito makikita araw-araw, didilat ka pa ba? Kung yung iba pogi kahit maitim, ikaw, putang ina ka. Pero champion yan sa liga ni C9. Palakpakan. Shout out. Abay, grabe na si Boards. Champion na ando. Bukod sa Paris Overload, may natanggap din siya na Coke. Champion! Pero ba't ganon? Yung premyo nyo ron nakakapang-sisi. Pero okay lang yan, tol. Kasi after mo mag-champion, rumekta ka FT. Eto yung tipo ng champion na malakas ba yung kampiyon? Pwede na. Yan eksakto na buod. Kasi kung malakas talaga yung finals, tol, bakit hindi yun unang in-upload? Eh ano naman kung kampiyon ka? Di ka labas sa tragedy. Makikitang mawawala corona na parang 2023. Pwede din sa ibang tema ko isalin. Huwag mong iyayabang ang corona sa kumpleto po ang vaccine. Kahit may corona kang suot, huwag kang haring umasta. Pagkat yung punches ko ay bishop at sa itim lang ang punta. Pagkatama, mabablangko. Panay sa gilid pa, bibirahin. Yung eksena parang sinyo. Nang makitang tagilid ay kanyang iindahin. Ay. Okay. Ang ganda nung yung laro niyo sa Bishop. Bishop sa itim lang rekta. Gusto ko 'yon. Hindi lang ako nag-post kasi sunod-sunod na yung linya ni Ronan And ayun. Sabi ko sa iyo first time ko mapanood si Mison and hindi ko alam na champion si Mison sa liga ni C9. Kung totoo man kasi kung totoo convincing kung paano na-deliver ni Ronan 'yon. Pero sa tingin ko naman totoo kasi syempre hindi naman gagawan ng angulo ni Ronan si Mison ng kampiyon kung hindi. So, sa tingin ko isang magandang angulo 'yon kasi syempre mas nakilala pa natin si Mison na yun nga may titulo siya sa ibang liga. Pero sorry hindi ko pa siya napapanood. 'Di ba? Kahit sa Motus may battle ata siya sa Motus 'Di ba? Hindi ko pa napapanood. Pero shoutout kay Mison. Makikilala ko rin to sa sa mga susunod na battles. So ayun, kung i-compare natin, sa tingin ko mas mabigat pa rin talaga yung handa ni Ronan dito. Nakita niyo naman kung paano dumikdik si Ronan. First half, kinuha niya yung atensyon, kinuha niya yung tenga ng nanonood, through jokes.
Then pagdating ng second half, dumikdik na siya ng mga punto, ng mga punchline. Yung Corona 2023, lupit nun. Tapos yung Bishop, yung atake sa itim lang rekta, ang ganda nun. So tumatak yun sa akin. Props kay Ronan, ibibigay ko yun sa kanya. 9:7. Medyo nakulangan lang ako sa angles ni Mison para kay Ronan. Sabi ko nga sa inyo, knowing Ronan, hindi enough yung mga ganong angulo ni Mison para mapataob or matalo ang isang Ronan. So yun, sa tingin ko, I'll go with Ronan dito sa one-sided, no? One-sided yun for me kasi umpisa pa lang mas effective na yung baon ni Ronan eh. So yun, 9-7. 9 muna kasi tinitimpla ko pa kung parang nag-anticipate pa ako ng may mas malakas na Ronan. So tignan natin ha. Feeling ko nga nagtipid pa si Ronan sa unang ikot eh. Feeling ko lang. So yun, 9-7 Ronan. Mison. Yo! Walang balat para kay Mison! Game! Tangin na tinira yung kulay ko. Wala ka bang sariling balat? Pag sinundot ko yung mata mo, iitim yan lahat. Tangin na nito, tapos ano yung sa bilyar, kakulay ko? Yung sa bilyar? Putagago ba to? Ikaw nga eh, kamukha may tropa ko. Tubig ya. Oh. Gagi. Tubig ya, Sabi gago. ng best friend niyang bulol, kaya niya ako na madali. Naniwala si Gago, masyadong kampante, malabo yung mangyari. Kaya nga siya nabubulol-bulol, di totoo sinasabi. Kayong dalawa lang nagbobolahan paglango sa alak, bro. Kahit magpatulong ka pa doon, hindi nyo kaya yung sapa ko. Kasi anong magagawa ng Gray kung mas maitim yung bala ko? Okay. Nagdos por dos kayo, si Batman dinamay syota mo, kinupal niya at inulol. Itong hindi marunong mga gat, hindi nagawa kahit tahol. Hindi ka nakapag-rebat, obvious na baklaan yung tol, o hindi yun masakit. Ang masakit ay yung bulol pa nagtanggol. Pumunta sa likod ni Gray Matter habang yung best friend nagre-rebat. Puta sa lahat ng affected, ikaw lang yung hindi nagre-react. Kawawa GF mo nun, sa battle dinawit. Pait at sakit ang sinapit nilait. Tapos nasa likod ka lang, awit, pabulong sumasambit. Kaya anong Ronan, baka Conan, kasi ibang tao pa ginamit. Uy, maganda yun. Nung narinig ng bumitaw, stop ball parang gustong umayaw. Pinagmukha kang laruan? Wow, kasi binigyan ka na ng bat? Man, hindi ka pa rin gumalaw? Hindi ka pa rin gumalaw. Alam kong tinali niyo yung Batman at Don Rap. Huwag mo sa akin niyang isasalubong. Yung Gray Matter lang nagdala at sa battle nagpaugong. Sa bagay, ganyan talaga ang mayayabang. Hindi kayang sumulong pag walang bulol na malulong. Malulong. O baka sabihin, puro si Gray Matter dinadamay ko sa sulat. Sinadya ko talaga, hindi lang basta natapat. Oo, damay pati yung GM kasi ito'y para sa lahat. Ito'y para GM sa lahat. para sa okay. Imbis alalayan, niyayabangan. Ayos ka lang, yung ibang nandyan galing sa malayo, mapanood ka lang. Kahit yung maayos na pag-uwi, hindi nila tiyak. Pawis tagaktak, meron pang sumasalampak, tapos ituturing mo na wak. Respeto, baka ikapahamak mo yan bro. Tandaan mo kung wala yang mga yan, walang papalakpak sa'yo. Hayaan na natin, mauna tong masisiba. Yung galing nyo, aking nakikita. Tuloy lang natin, hanggang sa pwesto, sila naman masipa at tayo mabalita. Palaging magsisikap para magkaroon ng barang pambihira. Pag tinalo ko to ngayon, edi panahon naman nating mahihina. May problema para sa akin ito lagi ko naman to sinasabi sa inyo eh. Kung ginajudge ko yung isang battle, kung paano ko siya natitake, kung paano ko siya napapanood, kung paano ko siya napapakinggan. Sa tingin ko may problema sa delivery ni Mison. Okay, props kasi malinis naman niyang nape-perform. Ano naman disiplinado naman, 'di ba? Malinis. Walang choke. 'Di ba? Ganun maayos naman yung performance, guys. Don't get me wrong. 'Di ba? Kasi baka sabihin niyo basta baka may ma-comment kayo. Pero sa tingin ko kasi yung delivery ng bawat linya, yung delivery ng bawat suntok, doon nagkakaroon ng konting conflict si Mison Kasi monotone, guys. Kung paano niya dinideliver yung setups, 'di ba? Naka 4-bar set siya Kung paano niya dinideliver yung setups, ganun din niya na-deliver yung pinaka punchline. So sa tingin ko,
hindi dapat ganun, no? Alam niyo yan, di ba? Marami ng battle MC na kung paano nila i-deliver yung setup, iba kung paano nila dinideliver yung pinaka punchline. So sa case ni Mison, kung paano niya dinideliver yung setups, 'di ba? Setup siya, di-deliver niya yung setups, monotone, pare-parehas. So sa pinaka punchline or pinaka fourth, 'di ba? Naka 4 bar set sa pinaka-apat na linya. Parang hahanapin mo nasan yung punchline? Kasi tapos na yung punchline, papasok na ulit sa ibang angulo si Mison. Saka mo lang marirealize na, ay, yun na pala yung punchline, ibang setup na pala to. Ganon So, props kay, gusto kong bigyan ng props si Mison dito. Pero sa tingin ko, yun yung problema. Sa round 1, akala ko, sadya niya yun. Pero pag dating sa round 2, sa tingin ko, dun ko na kita yung lapses ni Mison sa delivery. Di ba? Akala ko sa round 1 angulo lang yung problema, pero sa tingin ko pagdating sa round 2 naulit kasi 'di ba sa round 1 umikot sa square yung angulo niya. Pagdating sa round 2 umikot naman kay gray matter. 'Di ba? Umikot sa gray matter and then nagkaroon ng yun nga yung napansin ko yung delivery. Kasi parang hinahanap ko nasan yung punchline. Ito yung setup Makikita mo mahalata mo yung setup andito. Tapos pagdating sa pinaka punchline, marirealize mo na lang na yun yung punchline after na ng ilang linya sa next. 'Di ba? So monotone yung delivery ni Mison. Sa tingin ko yun yung isa sa mga sa tingin ko lang naman. Kung paano niyo nakita guys, syempre i-comment niyo na lang kung pares ba tayo nakita o hindi, pero sa tingin ko yun yung konting problema na kailangan baguhin or ma-improve ni Mison. So yun, better round to be honest kasi mas effective yung ginawa niyang angulo, pero sa tingin ko hindi pa rin enough. Kailangan niya pa rin ng mas maging creative, makahanap pa ng effective na angulo references. Pero pakinggan natin si Ronan. Round 2. Lambanan para kay Ronan! Kamukha ko yung tropa niya. Bobo to. Ikaw nga kamukha mo itong nasa likod ko. Gagi. GM daw para sa lahat. Kabubuan yan, hoy. Dinamay mo na yung gray matter, ginamit pa yung linya niya kay Shaboy. Game! Yeah! Gusto ko sana simulan to sa simpleng wordplay. Kaso, nagbago isip ko. Mula nang binaliktad niya yung Mison sa Nosim. Paano mo natawagan to? Mison? Nosim. Kasi brand new. Sinigaw mo pa yan. Hindi lahat ng walang SIM bago. Nakaw, di mo alam. Marami pa yung ganyan pag bumubuo ng bar. Diba? Yung Ito yung best example guys. Best example ng tinutukoy ko kanina na si Mison monotone, 'di ba? Kung paano niya deliver yung setups, ganoon din niya dinideliver yung punchline. Ito yung best example. Tignan niyo, pakinggan niyo yung delivery ni Ronan dito. Iba-ibang tono. 'Di ba? So, 'yun. Ikaw mo pa yan. Hindi lahat ng walang SIM bago. Nakaw, di mo alam. Marami pa yung ganyan pag bumubuo ng bar. Yung Robin Padilla, yung Bina Morales. Alam mo tawag sa ginagawa mo, par? Word war. Tangin ang kalaban to. Okay. Ano sinasabi? Alam mo katumbas ng wordplay mo? Pilip at si Sunny. Tangin to. Oo, gago ka. Ang nakakatawa sa ginagawa mo, binibreakdown mo pa. Sabi ko, binamora ay! Ewan ko ba dyan? Hindi mo pa tapos sabihin yon, nakaganto na si Rayan. Dito mo gawin yan, sa liga ni Sinyo. Pagbuka pa ng bibig mo, tatakpan ka na ng sako. Pero bukod sa mga wordplay niyang pilit, may mga kwento ring bit-bit. Kasi laban niya sa FRBL, yung kalaban niya bumili raw ng nakaw na bike. Nakakakonsume. Inggit ka lang tol kasi di ikaw nakabili. Pero sa'yo raw unang inalok, kaso puro katangge. Sobrang laki mo kung tumawad, hindi mo na lang daw hiningi. Laban niya sa bara-bara,
Yung kalaban niya, meron daw mamasang. Galit na galit, talagang chumismis ng gusto. Ang nakakapagtaka lang doon, bakit pati kanilang team song alam mo? Regalo ng Valentine's, pati iniindang sakit sa buhay. Pero hindi naman mahirap chumismis, tol, kung yung mamasang kasama mo sa bahay, di ba? Pero yan ay ilan lang sa mga invento niyang spit. Gawan mo rin ako ng kwento. Excited na akong marinig. Yung nakakabasag ng tindig, yung nakakapigil ng pintig. Dahil kung siya'y sa pabula na hilig, ako'y magpapabulang bibiga. Okay. Pabulang bibig. Okay. Mas agresibo talaga si Ronan eh. Tsaka kung paano niya dinideliver yung pinaka punto niya or pinaka angulo niya, mararamdaman mo na kumokonekta talaga. At ayun, yung difference nila sa performance, makikita mo eh. Yung ano talaga yung difference, yung kung sino yung mas sanay na, 'di ba? So, hindi ko naman sinasabi na hindi sanay si Miso sa battle rap. So, ayun nga eh, 'di ba? Kampiyon nga daw si Miso sa liga ni C9. So, syempre sanay pa rin 'yan. So, ayun, sa tingin ko lang yung style nila nagko-contrast sa isa't isa. Ang ibig ko sabihin, yung style ni Mison hindi siya effective sa style ni Ronan. Yung style naman ni Ronan effective siya sa style ni Mison. Ganon eh. So, mas malakas na performance yung pinakita ni Mison sa round 2. Kaya bibigyan ko ng 8 points yon. Kahit pa paano naman nagustuhan ko yung GM reference, gray matter, although umikot sa isang angulo, 'di ba? Para sa akin mas effective yun compared dun sa box na angulo niya sa round 1. Tapos yun, si Ronan 1 and 2 consistent naman. Hindi yung ako, to be honest, nag-expect ako ng mas malakas na Ronan sa round 2, pero for me, yung 1 and 2 niya halos magkaparehas lang. Pero, yun, yung energy, yung aggressiveness, yung punto, yung delivery, nandun pa rin, hindi naman bumaba. Tapos yung mga ginamit niyang jokes, punto, reference, effective pa rin naman. Yun. Bibigay ko kay Ronan pa rin yung 2, pero mas dikit to, kasi mas effective yung pinakita ni Mison dito. So, yun, 9-8 sa round 1, 9-7 sa round 2, 9-8, that's 18-15. Round 3. Lahat para kay Mison. Yo, Nosim daw, binaligtad. Kala mo sa linya na yon, danger na? Paano niya ako natawagan? Ulol, may messenger na. Late ka, bobo. Game! Sa mga hindi nakakaalam, tinalo niya si Killua 3 years ago. Taas ng tingin sa sarili nito. Kaya mo lang naman siya natalo kasi pagod siya nung naghalo kayo. Tangin ng benyo yan. Parang kulungan sa munti. Diba? So, ayun na. Ito, ano lang, ipipinpoint ko lang, 'di ba? Nag-setup siya. Setup 'yun, 'di ba? Sa mga di nakakaalam, tinalo niya si Killua 3 years ago. 'Di ba? 'Yun yung setup. Tapos, ang punchline, kaya mo lang tinalo kasi naghalo kayo. Kung paano niya ni-spit yung mga setup niya, ganun din niya ni-spit yung pinaka-punchline. Tapos, pumasok na agad siya sa isang sa panibagong setup pakinggan niya. Halo kasi pagod siya nung naghalo kayo, tangin ng benyo yan. O, 'di ba? Pumasok agad sa tangin ng benyo yan. Yun yung nakikita kong mali sa performance niya. Yun yung nakikita kong mali sa delivery niya. Ang bilis niyang magpasok ng lines, 'di ba? So sa tingin ko yun yung kailangan niyang mabago or ma-improve para mas makuha or ma-absorb ng tao yung pinaka punchline niya. Kasi to be honest, pwedeng niyang ipa-absorb muna sa tao yun eh. Ano yun eh, nakikita ko siya as a joke eh. 'Di ba? Kaso hindi na-absorb ng crowd yun, ng tao yun, kasi pumasok na agad siya sa isang linya, sa panibagong linya. Yun. So, yun lang naman. Ang kulungan sa munti, may graba, may bintanang butas. Buti mga MC doon nakakapagtimpe. Yung poster nyo nakasabit lang sa pakong nakausli. Isipin mo nga, hindi ba kayo sinto-sinto? Parang ganito din daw, free entrance. Malamang wala kayong pinto. Titibay, puro bars at multi kahit malamok.
Parang may mga katok, kada higop mo ng hangin, may kasamang alikabok. Grabe, pati ibang liga, kinabog. May free meal din pala, hintayin lang dumaan yung magbibinatog. Ano? Okay. Ay, tawa ko doon. Hintay lang dumaan yung magbibinatog. Di nga, saan yung venue na yon? Meron pang mga hagdanan. Kasi di ba nilait mo yung sa laglagan? Ano yung sa inyo? Tambakan? Dapat dun sa venue nyo na yon, kunin na ng gobyerno. Wari battle, dun lang kayo pumupwesto. Tapos dun kayo kumukuha sa host nyong matandang mukhang matadero. Pero sasabihin, nagsilakas naman mga MC, tama? Wag na ako mangasar. Natural, paanong di lalakas? Nalipat kayo sa maaliwalas na lugar. Mga nagsisigawan pa. Parang kulang sa bakuna. Pero tiyaga lang, susunod ka din sa mga nauna. Magbubunga rin lahat. Sa ngayon, magbunga ka na muna. Ipagsigawan mo na, hindi ko na mapipigil ang puto kantong 17 anyos. Tanda mo? Hindi ko na mapipigil ang puto kantong 17 anyos. Seryoso? Sinabi mo yung kay Supremo, tanginang mukhang tomboy ito, nagkikrave sa burat. Tapos sa 17 anyos, bitayang hinihintay, itong mahilig sa minor ay mabilis mamamatay. Lumabas ka baklaan, puputukan si Supremo, kadiri ng trip neto. Hindi ka tamod ni Looney, Ronan, tamod ka ni Deo. Bago sila maglaban sa pedestal, hiling ng hiling, sana makalabang ko si Supremo, tangina. Paulit-ulit mo, guloy ka na. Banggit ka ng banggit dun sa soup, bakit susup-sup ka ba? 1:30 lang usapan, di ba? Kaya after nitong battle, palitan mo na yung guard na duty dun sa baba ng Walter ng QC. Kasi kung ako tatanungin, hindi ko tatanggapin kalabang pusi. Pwedeng torna o kalabang heavy, pakitext pag ready. Okay, so ayun, yun lang. Consistent naman si Mason dito, pero sa tingin ko, yun nga, style clash. Sa tingin ko, sa style nagkatalo. Yun nga, yung style ni Mason, hindi siya effective sa style ni Ronan. And then, yung style naman ni Ronan, sobrang effective siya sa style ni Mason. Yun lang. At, proceed tayo. Kay, I think nasabi ko naman kanina habang nag-perform si Mason, di ba? So, yun. Round 3 tayo ni Ronan. Bala, para kay Ronan. Game. Tamod daw ako ni Deo. Bobo na naman. Ikaw, wala, tamod ka lang. Game! Game! Pag komedyante kalaban ni Mason, kesyo di raw siya humahanga. Komedyanteng ayaw sa komedya, di ba nakakatawa ata? Parang mangingisdang takot sa malalalim. Pilotong malululain, pulis na ayaw sa baril, habang may Mason na pag komedya gusto siya lang ang napapansin. Alam mo bang di ko talaga forte ang komedya, pero piniling babain. Animoy di sanay sa bayoneta, pero kabisado ang talim. Ayaw sa katulad niya ng tira, hanggang napagtanto ko rin. Kung takot ka sa katulad mo lumetra, sa estilo mo'y di ka magaling. Oo, matagal ka na sa scene, pero hindi ka mahusay. Nagagawa kang kagatin kasi may tsokolate ka na kulay. Pero sige, kunyari mistiso ka, tapos mahusay ka pa pare. Ang pang-asar lang sa'yo ay hindi yun mangyayari. Kasi lahat ng laban sa bara-bara, lahat daw yon gusto siyang makalaban. Hanggang tumawid ng ibang liga at patuloy daw iniiwasan. Aba, mahusay ka pala. Masama bang umiwas sa isang bagay na walang mapapala? Kung sa inyo ikaw yung bida na gustong-gustong kalabanin, yan ay hindi cool. Tutal nangunguna rin yung Wolverine nung wala pang Deadpool. Pero kung di mo yun na-gets, ipapaintindi pa sa battle ang nabuong konteksto. Batman sa Joker at nakilala ka lang sa sarili mo na kwento. Kung sa inyo ikaw yung mahusay. Batman, Joker, nakilala ka lang sa sarili mong kwento. Yung movie na Joker, di ba? Yun eh. So, yun. Ganda ng punto ni... Dumidikdik dito si Ronan. True technicalities, ha. Yun. Ibahin mo rito, tol. Maraming mas mahusay sa'yo rito at isa lamang ako ron. Maraming mas gutom sa'yo. Pero ikaw tong panay-imik at naghahanap pagkain, habang meron ding mga tahimik na mas matalas pa yung pangil. Kasi after daw nitong event, tournament na yung sunod. At kung doon ginawa mo na mag-champion, dito di ka tatagos. Time. Yes. Sige nga, iba sa laban. Okay. So, that's it. Consistent na Ronan. Yung sinasabi ko sa inyo na nag-expect ako ng mas malakas na Ronan sa round 1. Sa tingin ko hindi ko na ano yun, nakita yon. So rounds
1, 2, and 3 magkaka-level. Effective naman, powerful, agresibo, yun, lahat. Diba? Mix ng technicalities, jokes, bars, punto, angles, reference, narinig natin yun sa all 3 rounds ni Ronan. Kay Miso naman, yes, consistent naman siya, pero sa tingin ko, yun, yung mga nabanggit ko, yun yung kulang sa performance ni Mison. So, yun lang. All 3 rounds, ibibigay ko kay Ronan. Sa tingin ko, marami pang kailangang ma-improve si Mison sa, yun, props sa kanya, nag-champion siya sa ibang liga, pero sa tingin ko, hindi, hindi pare-parehas yung mga liga, no? Kung, halimbawa, yung style niya doon, effective, sa tingin ko sa ibang liga, hindi siya effective. Nakita naman natin, sa bargain, which is bagong liga ni Bossing, ni Sinyo, sa tingin ko kailangan niyang mag-adapt pa ng bagong style. Then sinasabi ko lang yon, hindi dahil haters or something. First time ko siya mapanood, and yun yung nakita kong yun yung first impression ko sa performance niya. Props kay Mison. Alam ko, andun na yung sulat. Kailangan lang niya maging creative sa references, sa angles, tapos kung paano niya i-deliver ng maayos. Yun lang, wala nang iba. So, 27 points for Ronan. Tapos, kay Miso naman, 787 or 788. 788. Sige, 788. Worst niya yung round 1 para sa akin. So, that's 23. 7, 8, 16. 7, 8, 15 plus 8, 23. So, yun. 27 to 23. All 3 rounds, Ronan. Shoutouts Branded Munoz, syempre. Pero ang boto ng hurado, 3-0, magingay para kay Ronan. So, ayun, 3-0 Ronan. So, para ano tayo doon? Tama tayo doon. Shoutout nga pala sa Bara-Bara kay Ikis. GC ko siya para din. Tsaka kay Vlad. 7K binoto ko si Ronan. Mas naging effective siya. Yung kay Mizuno okay din naman. Pero parang mas may dating yung kay Ronan. Mas demanding para sa akin. Kaya Ronan, 3 rounds. Yan, round 1, round 2 binigay ko siya kay Ronan. Yung round 3 binigay ko kay Mison. Okay naman yung okay sana yung round 3 ni Ronan. Kaso yun nga, maganda yung punto pero parang hindi siya as in tumatama kay Mison. Habang yung kay Mison para sa akin yun yung pinaka-gusto kong round niya yung round 3. Pero round 1, round 2 kasi nakuha na ni Ronan kaya binigay ko kay all rounds binigay ko kay Ronan kasi bago bumase ako sa mga nila sa mga sultan. Kay Mison kasi gumaling lang ng buong round niya. Round 1 ng isang steal ng isa na pinupun. Okay. Ronan ang lagi. So, pinorosa. Wala na. So, ayun guys. Unanimous naman na Ronan yung battle na yun. So, ayun. Kay Mison, shoutout sa'yo tol. Hindi sa minamalit or dinidisregard ko or dinidiscredit ko yung sulat mo. Pero sa tingin ko, yun yung mga kailangan ma-improve. And mag-aantay ako or mag-aantay ako na makita yung improvement sa mga susunod na battle. Hindi lang ito yung battle na ma-review ko sa tingin ko marami pa in the future mapapanood ko, ma-review ko yung mga battle mo. So shoutout kay Mison. Kay Ronan naman, keep on being consistent sa lahat. So yun lang, kita-kits tayo sa next na review mga kumag, and peace out.